sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Minsan ka din bang nagmahal ng kaibigan? Paano kung yung mahal mo ay mahal din ng kaibigan mo? Handa ka bang magparaya para sa kanilang dalawa? Kaya mo bang hayaan na makita silang masaya habang nasasaktan ka? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga avid listeners ng programa mo. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig ng programa ninyo at matagal ko na rin pong iniisip na what if ako naman ang sumulat at magkwento ng buhay ko. Matagal ko na rin gustong gawin ito at eto na siguro ang tamang panahon. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong junior high school pa lamang ako. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie, 18 years old, from Laguna. Pangatlo sa apat na magkakapatid at hayaan nyo din po akong itago ang pangalan ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Sisimulan ko po ang kwento ko noong junior high school, grade 7. Sobrang mahiyain po talaga ako, lalo na kapag hindi ko po lubos kilala ang mga tao o pupunta ako sa isang lugar na hindi ko pa nakakasanayan. Tanda ko pa nga po noon, naging hobby ko na po yata ang pag-absent, lalo na't wala ang nanay ko. Elementary pa lamang ako noong mag-abroad ang nanay ko dahil na rin sa kahirapan sa buhay. Ang tatay ko naman po ay wala ding permanenteng trabaho. Bago mag-abroad ang nanay ko, ang tatay ko muna ang sumubok mag-abroad. Ginastosan siya ng lola ko, ina ng nanay ko. Actually, nakatatlong beses siyang nag-try, ngunit sa kasamaang palad kahit isa ay hindi siya pumasa sa mga interviews dahil mahina ito sa English. At tanging elementarya lamang ang kanyang tinapos. Kaya simula noon ay nag-usap ang lola at nanay ko. Sinabi ng lola ko na what if nanay ko na lang ang kunin niya. Tutal ay kasambahay din naman ng lola ko. Mabilis niyang mahanap ng amo ang nanay ko doon. At yun na nga nangyari. Nakapag-abroad ang nanay ko sa tulong ni lola, kasambahay din kagaya niya. Inay, lumalaki na ang mga bata. Ang anak ko namang panganay na si Paula, nag-asawa na at buntis pa. Ang napangasawa din niya ay wala rin. Paano? 17 pa lang si Paula at ang asawa niya 19. Paano yan kababata pa? Sa amin din ang asawa ko umaasa. Naturingan pa namang panganay. Lalo na't wala namang permanenteng trabaho ang asawa ko. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Maraming salamat sa tulong inay ha. Aasahan ko po yan. Ay nako, ewan ko baga naman dyan kay Paula. Nag-aasawa hindi naman pala kaya. Di pasanin mo din pala sila. Anak, naniniwala naman ako sa'yo. Kesa dyan sa batugan mong asawa na walang ginawa kundi ang magpahiga-higa. Sayang lang ang perang nagastos ko dyan sa pag-a-apply ng asawa mo. Wala namang nangyari. Ni isa walang ipinasang interview. Tapos wala pang kadiska-diskarte sa buhay. Bakit kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, yan pang napili mo? Napakaganda mo naman Napakadami nanliligaw sa iyo. Na kegaganda ng estado sa buhay. Tingnan mo ang kuya mo. Ang ganda ng buhay dahil marunong sa buhay. Bukod sa matalino na, madiskarte pa sa buhay. Dadalawa ko lang kayong anak. Sino pa bang
magtutulungan, hindi ba? Kung inuna mo kasi ang pag-aaral mo noon, di sana nakapagtapos ka, kagaya ka sana ng kuya mo. Di sana hindi yan ang napangasawa mo. Hindi pa magagalit sa iyo ang kuya mo at hindi ganyan ang buhay mo. Hayaan na lang po natin, inay. Ganito na ang nangyari. 4 na rin ang anak ko. Kung wala siyang gagawin, ako na lang ang papasan sa responsibilidad niya. Yan ang mga narinig ko habang magkausap sa cellphone noon ang lola at ang nanay ko. Bago pa man mag-abroad ang nanay ko, ay ang panganay naming kapatid at si Paula ay 17 pa lamang nang magkaroon ng asawa at nabuntis ng maaga. Noong elementary ako ay medyo umangat pa ako sa klase noon. Kahit section B ako, pero iba na pala kapag high school ka na. Mas maraming tao, mas madami kang makakakompetensya. Dahil nga sa sobrang mahiyain ko noon, hindi ako masyadong nakikipag-participate sa klase. Maliban na lamang kapag kailangan. Minsan, tinatamad na rin akong magpapasok sa school dahil wala pa akong masyadong kaibigan. Yung mga pinsang ko lang na sina Henry at si Leo. Pero tila nagbago ang lahat nang makita ko si Angel Papadudut. Tama po kayo. Angel means babae. Bata pa lamang po ako ay alam ko na sa sarili ko na hindi ako straight o bisexual nga baga kung tawagin. Although nagkakagusto rin po ako sa lalaki pero bibihira lang. Dahil bata pa lamang po ako ay puro lalaki na ang nakasanayan kong kalaro. Kalimitan sa mga pinsang ko ay puro lalaki. Tex, Hollens at Pogs ang mga nakasanayan kong laruin. At halatang halata naman ito sa akin. Alam din ito ng mga taong nakapalibot sa akin. Ganon pa man ay hindi ko ito matanggap sa sarili ko. Lalo na noong nagdadalaga na ako. At hindi ko din ipinapakita na ganito ako. Kahit halatang halata naman sa mga kinikilos ko na baliko talaga ako. Dahil sobrang laking kasalanan sa Panginoon ang pagkatao ko. Kung magkataon, kaya kahit ganito ako ay pinipilit ko pa rin itago ang pagkatao ko. Isa pa ay masakit para sa akin na sinasabihan ako ng, "Hala, tomboy, titibo-tibo, kay ganda-gandang babae, tibo pa." Pero mabalik tayo noong ipinakilala ng pinsang kong si Leo sa akin si Angel, ay tila tumigil ang mundo ko. At hindi ako makagalaw sa kinakatayuan ko. "Marie, ayun si Angel oh, ang ganda niya hindi ba?" "Oo nga, tama ka. Ang ganda niya no?" "Sabi ko naman sa iyo eh." Talagang maganda nga naman si Angel at hindi katakatakang marami talagang nagkakagusto sa kanya. At isa na nga ako doon. Malalaki man o babae ay nagkakagusto sa kanya. Paano ba naman kasi Papadudut ay napakaamo ng mukha niya? Mukha siyang anghel na bumaba sa lupa. Yung unang kita mo pa lang kahit sulyap lang ay mabibighani ka na talaga sa taglay niyang ganda. At ang cute-cute pa niya. Simula nga noong makita ko ang kanyang mukha ay tila gusto ko nang palagi siyang makita. Hinahanap ko siya kahit saan ako magpunta sa school noon. Tila nagkaroon ako ng bagong inspirasyon upang mas pagbutihin pang pag-aaral at ayusin ang buhay ko. Tanda ko nga noon, in-add friend pa ng advisor ko noong grade 7 sa Facebook ang nanay ko upang i-chat at sabihin na napaka pala absent ko daw. Tama naman po. Minsan nga 2 beses o 3 beses lang ako pumapasok noon sa school sa loob ng 1 linggo. Ganon din kasi yung mga pinsan kong si Henry at si Leo simula nga nung nagkakausap ang nanay ko at advisor ko sa Facebook ay palagi akong pinapagalitan ng nanay ko kapag hindi ako pumapasok sa school. "Ano ka bang bata ka? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay? Bakit hindi ka daw palaging pumapasok sa school?" Sabi sa akin ng advisor mo. Inay paano ako papasok kung wala akong baon?" "Sige nga, hihingi ako kay tatay." Galit pa.
Hindi niya kami inaasikaso. Puro siya sugal tapos kapag talo, wala nang pera. Wala nang padala mo. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Hindi ko na alam ang gagawin ko dyan. Binilhan ko ng tricycle para bumiyahe. Anong ginagawa? Pinangkakarga lang niya ng kalakal niya na saging tapos kapag nasira, ako pa rin. Puro pasugal. Binigyan ko ng panglisensya at prangkisa. Anong ginawa? Ginasto sa sugal. Kaya naman anak, ayusin mo ang buhay mo. Ang ate mo naman, pangalawa, mukhang wala ding patutunguhan sa buhay. Mukhang kagaya din ng ate Paula mo. Tingnan mo nga't naunahan mo pa ng grade. Mas nauna ka pa kesa sa ate mo. Pasensya na po nay ha. Hayaan niyo po, sisikapan ko pong pumasok kahit ganun si tatay. Salamat po nay. Simula nga noon Papa Dudut ay hindi na ako masyadong nag-absent. Lalo na't nagkaroon ako ng inspirasyon sa pamamagitan ni Angel. Gusto ko na palaging pumasok. Gusto kong makita ang mukha niya palagi kahit na hindi pa kami gaanong close. Kahit saan ako lumingon ay mukha niya ang nakikita ko. Kahit wala naman siya doon, Papa Dudut, ganoon po ba talaga kapag nagmamahal? Nagkakausap naman kami bagamat hindi kami masyadong close. Pero nagkakausap kami. At ang bango niya, maging yung hininga niya ay para bang halimuyak para sa akin. Lalo na yung pabango niyang tandang-tanda ko pa nga yung amoy at brand. Palagi kong naaamoy yung pabango niya kahit saan ako magpunta, kahit wala naman siya. Hanggang sa sobrang nagustuhan ko yung pabango niya na hanggang ngayon ay gamit ko pa rin. Sa tuwing naaamoy at nakikita ko kasi yung pabango na yon, ay naaalala ko siya. Siguro nagpalit na siya ng brand ng pabango niya. Pero para sa akin, yun pa din ang pinaka mabangong pabango. Na hanggang ngayon ay gustong gusto ko pa rin naaamoy. Nagka-crush din naman ako nung elementary pero hindi kagaya ng pagmamahal ko para kay Angel. Sobrang ibang iba siya. Hi Angel. Ako nga pala si Marie, taga kabilang section. Kilala mo ba si Leo? Yung pinsang ko? Naikukwento ka kasi niya sa akin eh. Hello Marie, oo si Leo, taga barangay namin. By the way, kailangan ko nang umuwi eh. Tinatawag na ako ng mga kaklase ko. Sabay-sabay daw kami. Nice meeting you. Ganun ba? Sige, ingat kayo. Salamat, mauna na kami. Ingat ka din. Grabe. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko noong mga panahon na yon. Yung first time nakausap ko siya. May program noon sa school at syempre dahil nga sa maganda si Angel, ay siya ang pinanlaban ng section nila sa Mr. and Miss. Talagang lalo pa akong napahanga sa taglay niyang ganda. Noong mag-umpisa na itong rumampa. Halos lumuwa ang mata ko at tumulo ang laway ko noon habang chinicheer ko siya at ng mga taong humahanga sa kanya. Matapos nga noon ay mas lalong lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Natapos ang school year at sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ako. Noong nag-grade 8 na kami ay hindi ko inaakalang magiging kaklase ko ito. Unang pasukan pa lamang noong grade 8 ay late ako. Buti na lamang at wala pang teacher at tinawag ako noon ang kaibigan ko since elementary na si Jamie dahil magiging kaklase ko daw siya. Oy Marie, dito ka din pala sa section namin. Nakita ko sa mga list na nakadikit sa pinto ng room natin. Yun o, tingnan mo o. Akalain mo nga naman noong grade 7 hindi tayo magkaklase tapos ngayon classmate na tayo. Magkaibigan pa naman tayo nung elementary. Mabuti naman at kaklase kita. May magiging kaibigan na rin ako sa wakas. Oo naman. Ikaw pa ba magkaibigan naman talaga tayo. O siya, halika na dito sa room natin at baka dumating na yung mga magiging advisor natin. Hala sige, salamat Jamie ha. Walang anuman, tara na. Good morning class. I'm Miss Belen, ang magiging class advisor ninyo for the whole year. Jamie, mukhang matara yung advisor natin ano? Pabulong na sabi ko. Oo nga Pagsasalita pa lang no.
English teacher kasi. Sana naman hindi siya katarayan. Pabulong na sabi ko din. Sana nga, sabay ngisi naming pareho. Natuwa naman ako Papa Dudut dahil may magiging kaibigan ako sa pagtungtong ko ng grade 8. Nagpakilala din kami sa iba't iba naming kaklase, medyo nahihiya nga ako at naiilang dahil kaklase ko si Angel. Lumipas ang isang buwan at medyo close na kami ng mga kaklase ko. At sobrang saya dahil nagkaroon pa ako ng ibang kaibigan. Naging kaibigan din namin si Jamie, si Rexy kaya kaming tatlo lagi ang magkakasama. Samantalang si Angel naman ay kaibigan niya si Neri at si Ashlyn. Silang tatlo din palagi ang magkasama dahil magkakaibigan na sila simula pa noong grade 7. Dahil magkaklase sila noon. Bagamat kaklase din nila si Rexy noon ay hindi nila ito masyadong kaklose. Kaya nito ang grade 8 sa amin sumama si Jamie. Si Rexy napakaingay kasi nito. Kaya hindi mahirap pakisamahan. At sa totoo nga po Papa Dudut, si Rexy pa yung naging best friend ko kaysa kay Jamie na matagal ko ng kaibigan dahil na rin siguro sa iisang barangay kami nakatira at palagi kaming pumupunta sa bahay ng isa't isa. Pero minsan sinasama din naman namin si Jamie kapag nagkikita kami sa bahay ni Rexy o ni Jamie kapag walang pasok. Kay Rexy ko sinasabi ang lahat, maging problema ko sa pamilya ko at sa pag-ibig ay alam niya. Lahat ng baho ko at tinatago. Mga tinatagong lihim sa kanya ko sinasabi. Lahat ng sakit ng nararamdaman ko, mga hinanakit ko sa mundo at kung ano-ano pa. Ganon pa man ay best friend pa rin naman kaming tatlo ni Jamie. Rexy, alam mo naman na crush ko si Angel, hindi ba? Matagal na, grade 7 pa nga lang tayo eh. Oo naman oh, bakit? O halos patay na patay ka nga dyan eh. Wala lang, sana maging close natin siya no. Sana maging tropa nating tatlo si Neri at si Ashlyn. Para kasing ang sarap din nilang maging kaibigan. Sus, wag nga ako. Alam ko naman na gusto mong mapalapit sa kanya dahil crush mo siya. O hindi naman sa ganun ah. Oo nga crush ko siya pero para kasing ang sarap lang nilang kasama. Hindi ka pa ba kontento sa amin ni Jamie at naghahanap ka pa ng iba? Hindi naman sa ganun. Wala lang, bahala ka na nga dyan. Sabay tawa at nagtawa ng kaming pareho. Isang araw ay tila natupad ang aking panalangin sa hindi inaasahang pangyayari. Papa Dudut, meron kasi kaming kaklase noon si Macy. Palagi siyang binubuli kasi ayaw niyang ayusin ang sarili niya. Ang dugyot-dugyot palagi. Tapos KJ pa sa klase. Hindi ko naman nakalain na siya ang magiging tulay upang maging kaibigan din namin si Angel, Neri at si Ashlyn. May tindahan kasi doon sa likod ng school namin kasi ang mamahal ng tinda sa kantin. Kaya doon na lang kami bumibili. Sakto namang nakasabay naming bumibili noon si Angel. Bumibili din sila doon, edi ayon habang naghihintay kami sa mga binibili namin, nagkwekwentuhan kami, tawanan. Pabalik na kami noon sa room, sabay-sabay kaming anim nang biglang makaamoy kami ng amoy. Amoy mabaho, amoy tae. Hala shucks, ang baho parang amoy tae, ang sabi ni Rexy. Nung time naman na yon ay saktong nakasalubong naming anim si Macy nang bigla na lang itong umiyak paalis. Hala, anong problema nun? Ang sabi ni Neri. Ewan, sabi naming lahat. Hindi namin alam na nagsumbong pala si Macy sa faculty dahil sinabihan daw namin siya na amoy tae. Na noon ay pinatawag din kaming anim sa faculty. Umiiyak pang sinabi ni Macy na sinabihan daw namin siyang amoy tae kahit hindi naman talaga siya ang sinasabihan namin dahil may tae naman talaga ng aso doon sa nilalakaran namin. Pinaliwanag namin ito sa teacher, ngunit hindi pa rin tumigil si Macy at pinagpilitang sinabihan daw namin siyang amoy tae. Nang araw ding yon ay bilang parusa ay pinaglinis kami ng CR at excuse kami sa klase. Nang gigigil pa nga noon si Rexy at si Neri. May araw din yung Macy na yon, ang sabi ni Rexy. Oo nga, masyadong feeling. Akala mo naman talaga siya eh. Palibasa. Ayun. Tingin niya sa sarili niya mukhang tae, ang sabi naman ni Neri.
Nagtawanan na lang kami. Hayaan na lang natin, bahala siya sa buhay niya. Kung ayun yung gusto niyang paniwalaan kahit na hindi naman, ang sabi ko. Maganda pa, tapusin na natin to at mag-picture tayo tapos i-upload natin sa Facebook. Ilagay natin caption Banyo Queens. Tagpa natin sa kanya ang sabi naman ni Angel. Matapos ng araw na yon ay sobrang saya. Kahit pa naglinis kami ng CR ay masaya dahil sa wakas ay natupad yung hiling ko na maging kaklose na sina Angel. Nang araw ding yon ay naging close kaming anim at naging magkakaibigan. In-upload nga nila ang pictures at nagtawanan lang kami sa comment section. Gumawa din kami ng GC na tinawag naming Tropang Funks Banyo Queens. Kinabukasan nga pagpasok namin sa room ay nagkwentuhan kaming anim at masayang nagtatawanan. Nagkakakilanlan na kami at nagtatabi-tabi kaming anim sa iisang table. Palagi na kaming magkakasamang anim. Kahit saan kami pumunta sa kantin, maging sa CR nga, pag may nagsi-CR na isa ay susunod ang 5. Ang sarap lang balikan ng mga alaala na yon. Kami naman ni Angel ay mas naging close din at mas nakilala ko siya. Napakakalog niya at matapang na babae na mas lalo namang hinangaan ko sa kanya. Magka-chat kami sa Messenger. Hi Angel, good evening, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Oh hello Marie, good evening din. Oo, kumain na ako. Ayos naman ako. Salamat sa concern ha. Angel, anong English ng sanggol? Baby, bakit? Ha? Baby mo ko? Joke? Ha ha ha, baliw. Ikaw talaga, napakaloka mo. Mana ako sa iyo Night na nga, maaga pa tayo bukas. See you. Good night then, sweet dreams. See you then, tulog na ha. Opo, basta ikaw din. Tulog ka na ha, huwag ka nang masyadong magpuyat. Sweet dreams din. I love you. Oo, hindi ako magpupuyat. Slight lang. Love you too. Kinikilig pa ako noon, Papa Dudut, bago ako dalawin ng antok. Paulit-ulit kong binabasa yung chat niyang may I love you too hanggang sa makatulog na nga ako. Simula nga noon ay palagi na kaming magkausap ni Angel sa Messenger. Maging sa text, pag uwi pa lang ng bahay ay chinecheck ko na kaagad kung online siya. At pag nagsaktuhan kung ang online siya, ay agad ko itong mini-message at mini-message din naman niya ako pabalik. May mga oras din na tinatawagan ko siya at swerte ko na lang kapag nasa mood ito at sinasagot ang tawag ko. Tanda ko pa nga noon, Papa Dudut, na lagi kaming naglulutuan kapag walang masyadong ganap ng afternoon class. Palagi kaming tumatambay sa bahay ni Ashlyn, total ay malapit lang naman ito sa school. Nilalakad lang din namin yon at madalas ay naaabutan namin na walang mga magulang ni Ashlyn dahil may mga trabaho ito. Kaya ang madalas namin gawin noon ay nood ng TV habang nagluluto ng kanton at isa sa mga ginagawa namin ay yung larong spin the bottle. Oh, alam niyo naman ang rules nito ha. Hindi ba lalagyan pa natin ng twist? Kapag nag-truth o di kaya ay nag-dare tapos sinungaling yung sagot o kaya hindi nagawa yung dare, papahira natin ang pulbos ha, ang sabi pa ni Neri. O sige, walang madaya ha, ang sabi naman ni Angel. Game, umpisahan na natin, ang sabi ng lahat. O Marie, sa'yo tumapat ang bote ha, at ako ang magtatanong sa'yo. Kasi sa akin tumapat ang puwet ng bote. Truth or dare? Ang sabi ni Rexy. Truth na lang. Baka pasayawin mo pa ako Alam niyo namang hindi ako marunong sumayaw. Kung kanta pa ay game na game ako dyan. O sige, truth pala ha. Sino ang crush mo? Sa school dapat. Hindi artista ha. Alam ko sasabihin yung crush mong artista Bawal sinungalin. Ano ba yan? Paano kung wala akong crush sa school natin? Natatawang sabi ko. Naman, mayabang hambog ka. Asa pa kung sabihin kong si ano. Ano si? Sino ha? Huwag kang magagalit ha. O ano, sino nga? Promise, huwag ka munang magagalit. Paano kung magagalit? Wala naman talaga.
Sus, wala daw. Si Ava yon, natatawang sabi niya. Uy loko, akala mo ha? O sige, dare me ha? Tama na nga, o sige, pahiran nyo na lang ako ng pulbos. Oy Rexy, sinong crush ni Marie ha? Sabihin mo sa amin. Joke lang yun no, pinapakabo ko lang yan si Marie. Hindi ba Marie? Loko ka? Matapos nga yung truth or dare na yon ay kinakabahan talaga ako ng sobra. Akala ko ay sasabihin niya talaga na crush ko si Angel. Mabuti na lamang at hindi dahil kung nagkataon ay yari sa akin si Rexy. Joke lang po Papa Dudut. Well, dahil magagaling kami para hindi halata ay sumasabay kami sa awas ng mga iba naming kaklase para hindi mahalata ng mga magulang namin na hindi kami pumapasok sa hapon. At naulit pa yon ng maraming beses. Alam namin na mali yon pero doon kami masaya kaya hinahayaan lang namin. Minsan naman ay sa bahay ni Jamie, kabilang barangay ng school namin kaya sumasakay pa kami ng tricycle bago makapunta sa bahay nila. Akala namin ay masaya na kina Ashlyn sa bahay. Mas masaya pa pala kina Jamie. Dahil kahit nandun ang nanay ni Jamie ay pinapayagan niya kami at pinagluluto pa. Papadudot lilinawin ko lang po ha, kapag naman po pumupunta kami sa bahay ni Jamie ay sinusure namin na maayos ang schedule namin. Yung tipong halimbawang may program sa school tapos hapon hindi na kami uma-attend. Makapag-attendance lang sa umaga ay okay na. So ayun na nga po, madami kaming ginagawa kina Jamie. Bukod kasi sa malayo ito sa Nayon, tabi ito ng ilog kaya madalas kaming mag-swimming doon. Nagpipiknik, naguhukay ng kamote, nanonood ng TV, movie at kung ano-ano pa. Papadudot ang hindi ko alam dahil pala sa pagpunta namin sa bahay ni na Jamie ay tila mas lalong naging malapit itong si Jamie at si Angel. Jamie, pwedeng pahiram ng cellphone mo? Makiki-online lang ako saglit. Ang sabi naman ni Rexy. O sige, eto huwag mong lolobatin ha, ang sabi naman ni Jamie. Oo na, salamat, ang sabi ni Rexy. Habang gamit ni Rexy ang cellphone ni Jamie ay nakita niya sa inbox ang palitan ng message ni na Jamie at si Angel. Binasa niya yon at tila nagulat siya nang makita ang laman ng mga mensahe. Jamie, ang saya pala sa inyo no? Ang bait pa ni tita, ang sabi sa text ni Angel. Oo naman, welcome naman daw kayo doon sabi ni mama, sagot naman ni Jamie. Kumain ka na ba? Ingat ka ha, I love you, ang sabi pa ni Jamie. Oo naman, ikaw din kumain ka na rin ha para mas lalo kang lumusog. Baby, I love you too. Nagulat talaga si Rexy sa laman ng inbox ni Jamie. Kaya naman agad tinanong ni Rexy si Jamie kung ano ang namamagitan sa kanila ni Angel. Anong namamagitan sa inyo ni Angel, Jamie? Wala nga, parang kagaya nyo lang din na magkaibigan lang din, tropa-tropa, ganun. Seryosong sagot naman ni Jamie. Sus, tropa-tropa daw. Ikaw nga JB, magsabi ka ng totoo ha. May gusto ka ba kay Angel? O siya, sige na nga, aaminin ko na. Oo, may gusto ko sa kanya. Narealize ko nung palagi tayong pumupunta sa amin Kapag magkasama kaming dalawa, akala ko wala lang yun pero lumipas na yung mga araw. Palalim ng palalim yung nararamdaman ko sa kanya. Jamie, nahihibang ka na ba? Alam mo bang gusto rin ni Marie si Angel? Oo, alam ko. Halata naman kay Marie Dati ko pang alam kahit na hindi nyo sabihin sa akin. Alam ko na alam din to ng buong tropa, maging si Angel ay alam din niya. Ang sweet daw kasi ni Marie sa kanya Pati yung mga chat at text daw ni Marie sa kanya. Yung mga tinginan daw ni Marie sa kanya, kakaiba. Kaya matagal na niyang alam kahit na hindi niya pa sabihin. So anong plano nyo? May balak ba kayong sabihin sa kanya na mamagitan sa inyo ni Angel? Sigurado masasaktan yun. Kasi matagal na niyang gusto si Angel. Grade 7 pa lang daw tayo, mahal na niya si Angel. Bahala na. Ayoko din kasi siyang masaktan kaya nga palihim lang kami ni Angel mag-usap. Ito lang ang payo ko ha.
Sana itigil mo na rin yan, Jamie. Pareho ninyong masasaktan ng isa't isa. Isa pa, magtutropa tayo. Hindi dapat ganito. Paano kapag nasira ang friendship natin dahil lang dyan sa mga nararamdaman nyo? Sige nga. Oo, alam ko naman yun kaya nga hindi namin masyadong pinapahalata sa isa't isa. Isa pa, alam ko naman na mabait si Marie. Alam ko na ayos lang sa kanya at maiintindihan din niya. Bahala ka na ha, ang akin lang sinabihan na kita, Jamie. Papa Dudut, dinig na dinig ko ang usapan na yon nila Jamie at si Rexy. Ganon pa man ay masakit man, para sa akin ay ayos lang. Tama naman si Jamie. Dapat wala akong pakialam dahil hindi din naman niya ginusto na magkagusto din kay Angel. Nagkataon lang na parehas namin gusto si Angel. Lumipas pa nga ang mga araw at buwan, halatang halata ang pagiging sobrang sweet nina Jamie at Angel dahil palagi silang naghaharutan at nagtatawanan habang tinitingnan ko sila sa labas. Kapag kasi gano'n na sila, lumalabas na lamang ako ng room. Habang tinitingnan sila, at least ay malayo, hindi ba? Masakit man, oo, at tanggap ko naman yon. Tanggap ko na kahit kailan ay hindi niya ako magugustuhan kahit ako yung naunang magkagusto sa kanya. Papa Dudut, may performance task kami noon sa MAPE. About music po yon at kailangan may print kaming paborito naming kanta. At kailangan kantahin namin yon. So ayun, excited ako noon na medyo kinakabahan sa harapan ng klase. Noong nagsimula na akong kumanta ay medyo nahihiya pa ako noon. Pero nung nakita ko na chini-cheer na ako ng mga kaibigan ko, ay mas inayos ko lang pagkanta ko. Lalo na noong makita kong nakangiti sa akin si Angel habang kumakanta. Matapos nga ng aming performance ay pumili yung teacher namin ng top 5 na magaganda ang boses. At napili nga noon si Neri. Maganda rin naman kasi ang boses ni Neri. So ayun, masaya ako matapos sabihin ng teacher namin na ganon at kinongrats din namin ng isa't isa. Magsi-CR na ako noon nang biglang, "Oy Marie, saan ka pupunta?" Tawag noong tao sa likod ko na si Angel pala. Angel, ikaw pala yan. Dito lang sa CR, iihi lang." Nang biglang niyakap niya ako at sinabing, "Congrats! Proud na proud ako sa iyo. Ang ganda-ganda kaya ng boses mo, kinakabahan ka lang." Grabe, Papa Dudut. Halos hindi ako makagalaw sa kinakatayuan kong yon. Nagmanhid ang buong katawan ko sa yakap niyang yon at bumilis ang tibok ng puso ko ng mga panahon na yon. Isa sa mga best feelings talaga yon para sa akin. Nang bumitaw siya sa yakap na yon ay nakita ko nakatingin yung iba naming tropa ni Angel at nag-congrats kami sa isa't isa. Minsan nagyayayaan ng tropa na mag-jogging kapag wala kaming pasok. At isang araw nga ay niyaya ko si Angel na mag-jogging kaming dalawa para makausap ko din sana siya ng masinsinan. Kinagabihan ay chinat ko ulit siya sa messenger. "Good evening Angel, bukas ha. Nasabi ko na sa iyo yan kanina, jogging tayo kahit tayong dalawa lang. Pupunta ako sa inyo bukas ng alas 5 ng umaga." "O sige, bukas. Huwag kang tokis ha." "Oo na, sige na, good night, sweet dreams." Kinabukasan nga po, Papa Dudut, ay excited akong gumising ng maaga. Nagising ako ng alas 4, nagayos at agad na sumakay ng jeep papunta kina Angel. Nung nasa waiting shed na ako sa tapat ng bahay nila, tinawagan ko ito sa number niya at hindi naman nagre-ring ang phone niya. Papa Dudut, hinintay ko siya baka sakaling lumabas siya ng bahay nila. Sinabi ko na rin doon sa kapitbahay nila na pag may gising na kina Angel ay sabihan na may naghahanap dito hanggang 6 AM to 7 AM na hindi pa rin ito lumalabas at hindi pa din makontak ang number nito. Pinagtitinginan na rin ako halos ng mga taong tumadaan sa may waiting shed sa tapat ng bahay nila. Nakaramdam na rin ako ng hiya dahil nga sa pinagtinginan na ako ng mga tao, kaya umuwi na rin ako. Pag uwi ko sa amin ay nagpalit na ako ng damit at agad akong nagtungo sa kwarto namin at iniyak na lamang ang sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. "Ang gago mo talaga, Marie. Hindi ka pa nadala.
Paulit-ulit kong sinasabi yon sa sarili ko habang umiiyak. Kinabukasan ay sinabi ko ito kay Rexy at kay Neri. Nagalit sila kay Angel at sinabi nila na humingi ito ng tawad sa ginawa sa akin. Pero imbis na mag-sorry ay sinabi ni Angel na, may usapan ba tayo? Parang wala akong naaalala eh. Grabe, Papa Dudut. Ganon ba talaga siya kamanhid? Simpleng sorry lang ay hindi pa niya masabi. At ang masakit pa noon ay tinanggi pa niya na may usapan kami. Sobrang sumama talaga ang loob ko noon sa kanya. At alam ito ni Rexy kaya kinomfort niya lamang ako habang umiiyak. Hayaan mo na yon, Marie. Hayaan mo na si Angel. Kung ganon talaga siya, wala tayong magagawa. Ano pa bang magagawa ko? Umiiyak na sabi ko. Ikaw naman kasi dapat hindi mo na lang siya niyaya. Ayan tuloy. Hindi ka pa ba nadala? Gusto ko lang naman kasi na makausap siya at linawin sa kanya ang lahat. Pero siya ba, may pakialam ba siya? Wala naman, hindi ba, kaya hayaan mo na siya kung anong gusto niya sa buhay niya. Ang sakit lang kasi akala ko okay na pero hindi pa rin pala. Alam mo, every time na nakikita ko silang masaya habang naghaharutan sila ni Jamie, ewan ko pero hindi ko pa rin maiwasang magselos. Like, what the F? Mas nauna akong magmahal kay Angel tapos ganun lang? Kaya nga hayaan mo na lang. Kung anong gusto nila at isa pa, tigilan mo na yang si Angel. Masakit mang isipin, pero kung hindi ka talaga niya gusto, ano magagawa mo? Kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang. Makakahanap ka pa ng iba na mas better kesa dyan kay Angel. Not now but soon. Napakabait at napakabuti mo kaya hindi malabo yun. O siya, wag ka nang umiyak, lalo kang napangit eh. Papa Dudut, matapos noon ay unti-unti ko nang kinalimutan ang nararamdaman ko para kay Angel. Inumpisahan ko yon sa minsanan ko na lang siyang minemessage sa Facebook at sa text. Kapag importanteng bagay ay doon ko na lang siya kinakausap. Umiwas na rin ako minsan sa kanya. Alam ko na nahahalata niya yon at ng iba pa naming tropa. Pero sa tingin ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko para medyo malimutan ko siya. Kahit pa paano ay alam nyo, Papa Dudut, sobrang sakit para sa akin. Yung feeling na miss mo na siya pero hindi ko siya pwedeng ma-miss. Gustong gusto ko siyang kausapin pero pinipigilan ko ang sarili ko. Unti-unti naman, Papa Dudut, ay nasanay na rin ako sa sitwasyon na ganon. Na hindi na ako masyadong lumalapit sa kanya kahit sa chat, text or tawag ay nasanay na rin ako na hindi ko hanapin ang pangalan niya. Medyo maayos na rin naman ang aking sitwasyon. Lalo na kami ni Jamie. Kahit na nakikita ko silang masayang naghaharutan ay ngumingiti na lamang din ako habang nagkukwentuhan kami ni Rexy. Hanggang sa matapos na nga ang taon at magbabakasyon na kami, ayun, nagpaalam naman kami sa isa't isa bago magbakasyon. Nag-message din kami sa isa't isa na nangakong magkakaibigan pa rin kami sa grade 9. Kung magkataon man na hindi na kami maging magkakaklase. Mas nakatulong din, Papa Dudut, ang bakasyon na yon upang mas lalong hindi ko siya makita at makalimot ako sa nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi pala ganong kadali. May mga times na nami-miss ko siya. May mga times na naaalala ko siya pero ganon pa man ay pinipilit ko na lang din ang sarili ko na makapag-move on. Hanggang sa magpasukan na ulit, grade 9 na. Hindi naman naging mahirap para sa amin, mabuti na lamang at magkakaklase pa rin kami. Dahil hindi nagbago ang arrangement ng list, sabi ng bagong advisor namin na si Ma'am Lopez. Mabait si Ma'am Lopez at sobrang bait at may sense of humor. Kaya naman nahahandle niya ng maayos ang buong klase. Actually, si Ma'am Lopez ang isa sa mga naging inspirasyon kong guro. Taga-barangay din namin siya, English teacher din, pero napapadali niya ang lessons kaya hindi kami masyadong nahihirapan. Hindi namin alam noong bakasyon pala ay palibhasa minsan na lang kaming magkita-kita ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Angel at si Jamie at nagkalabuan sila. Nagka-crush daw si Angel sa mas mababang grade sa amin
o mas bata at babae din. Si Regine, oo Papa Dudut, babae si Regine. Agad na niligawan daw ito ni Angel. Total ay magkalapit lang din sila ng bahay. Hindi tumagal ay sinagot din ito ni Regine at naging sila po. Maging noong grade 9 na kami, kung iisipin ay mas maganda pa talaga si Angel kesa kay Regine. Sabi nga din ni Rexy at Neri, ang laking ganda niya kesa kay Regine. Hindi naman po sa nagsiselos Papa Dudut, pero sa totoo lang po, nung una pa lang ay hindi ko na gusto si Regine para sa kanya. Naartihan kasi ako sa kanya. Alam niyo naman po yung pakiramdam na hindi ka komportable sa tao. Ganun po yung nararamdaman ko noon kay Regine. Grabe, sabi ko na lang sa sarili ko. Bakit ganon? Bakit humana pa siya ng iba? At saka ang pinagtataka ko ay tomboy ba siya? Ang tagal-tagal ko nang naghihintay sa kanya, bakit ayun pa? Bakit siya pa? Tumagal yung relasyon ni Angel at Regine, maging hanggang noong 3rd grading. Si Jamie naman noong mga panahon na yon ay may iba na ring nilalandi. Okay naman sila ni Angel, walang ilangan, nag-uusap pa rin sila. Pero halata na bilang kaibigan na lang talaga. Isang araw ay tumawag ang nanay ko. Ang sabi niya ay uuwi daw ang lola at wala itong makakasama sa bahay na pinapagawa ng tito ko. Kaya kukunin daw kami noong ate kong pangalawa upang doon na tumira at mag-aral kasama niya. Sobrang bilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Nakita ko na lang ang sarili kong nagpapaalam sa kanila. Kinausap ko muna noon si Rexy, bago umalis ay umiiyak pa nga siya. Napakadaya ko daw, wag daw akong pumayag. Huwag ko daw silang iwanan, pero sabi ko naman ay dadalaw-dalaw pa rin naman ako sa kanila. Kaya huwag na siyang malungkot. Kahit ako man ay nalungkot din sa mga pangyayari. At ayun nga, nung una ay naging mahirap para sa akin ang mag-adjust. Maging sa school na pinag-transfer namin, pero hindi nagtagal. Unti-unti na ako nakapag-adjust. Nagkaroon na rin ako ng bagong kaibigan. Si Mary at si Lucy. Naging best friends kaming tatlo hanggang noong mag-grade 10. Hanggang sa panibagong dagok na naman ang dumating sa aming buhay. Umuwi yung pangalawang ate ko doon sa dati naming bahay sa bahay ng tatay ko. At doon ay may karelasyon pala siya doon sa barangay namin. Nagkikita pala sila doon at may nangyayari sa kanila. Kung hindi pa ako umuwi noon ay wala pang makakaalam sa ginagawa nila. Kasalukuyan noong gabi na hindi pa umuwi yung ate ko. Ang sabi niya sa akin ay doon daw muna siya tutulog sa bahay nung panganay naming kapatid na si Ate Paula. Hanggang sa mag-uumaga na ay hindi pa rin ito umuwi, kaya agad ay pinuntahan ko siya sa bahay ni na Ate Paula at laking gulat ko nang makita ko, Papa Dudut, na may katabi itong natutulog at nakapatong yung lalaki sa kanya. Kaya agad ko silang ginising at tila nagulat din sila nang makita ako, kaya tumakbo ako palayo. Pumunta ako sa bahay ng tiyahin namin at sinabi ko ang lahat ng nakita ko sa tiyahin at tiyuhin ko. Habang umiiyak ay tinawagan ko din noon ang aming nanay na nasa abroad upang sabihin ang mga nangyari. Kinausap ng nanay ko si ate at umiiyak ito, kaya umiiyak na rin ang nanay ko. Halos hindi makaimik ang nanay ko sa sakit at bigat ng nararamdaman niya. Ako ang sinisisi ni ate sa mga nangyari, kesyo sip-sip daw ako. Sumbongera at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kaya mas lalo akong naiyak noong mga oras na yon. Agad bumalik ako sa bahay namin ni Lola at binalita ang nangyari. Pinauwi din ni Lola si ate at kinausap. Ano yun ha? Bakit mo nagawa yun? Sino ba yung lalaking parang kailan lang naman kayong nagkakilala? Hindi naman nagsalita si ate at umiiyak lang. Hindi ka sasagot? Sino yon? Magsalita ka. Anong mas pipiliin mo? Ipagpatuloy mo ang buhay mo dito kahit na ilang beses na may nangyari sa inyo ng lalaki na yon dahil hindi ka pa naman buntis at kakalimutan natin lahat ng pangyayari? O sasama ka sa lalaking yon? Sige, mamili ka. Lola, sasama po ako sa kanya. Ay, loko ka talaga. Ala sige, umalis ka sa harapan ko. Lumayas ka dito, dalhin mo lahat ng gamit mo at magpasundo ka sa tatay mo na hinayupak din.
Habang nag-uusap sila ay umiiyak na naman ako dahil naaalala ko lahat ng pinagsamahan namin noong bata pa kami ng ate ko na yon. Kami talaga kasi yung sobrang close sa aming magkakapatid dahil iisang taon lang ang agwat ng edad namin. Sinisisi ko din ang sarili ko noon, what if hindi ko na lang sila sinumbong? Sana hindi pa mag-aasawa ang ate. Sana kasama pa namin siya sa bahay at sana ay hindi siya nagalit sa akin. Ganon pa man ay wala na kaming magagawa, nag-decide na si ate at aalis na siya. Kinagabihan nga ay hindi pa rin ako makatulog dahil sa mga nangyari. Ang lola ko naman ay sobrang nalulungkot siya at halos hindi siya makausap. Umiiyak pa rin ako noon, ganon din yung feeling ko noong mag-asawa yung panganay naming kapatid na si Ate Paula sa edad na 17. Tapos ngayon yung ate kong pangalawa naman sa edad na 17. Nakatulog naman ako kahit papaano. Nagising na lamang ako nang marinig ko si Lola na umiiyak at bumangon ito upang magkape. Naawa ako noon kay Lola pero mas naaawa ako sa nanay ko. Halos hindi daw makakain yung nanay ko doon at hindi makakilos ng ayos. Hindi makatulog at palaging umiiyak. Pagpasok ko sa school kinabukasan ay pugto pa rin ang aking mga mata. At halata din siguro ito ng mga kaibigan kong si Mary at si Lucy. Kaya agad ay tinanong din nila ako. Hindi sila makapaniwala sa mga naikwento ko. Talaga? Kumusta naman ang lola mo at saka ang nanay mo? Di ayun syempre malungkot sila at galit. Nakakaawa nga sila eh. Naaawa ako sa kanila. Yung ate mo hindi ba napasok pa yon? Di titigil na siya. Di gano'n na nga mangyayari. Hay, nakakayamot na lang eh. Wala naman kaming magagawa. Yun ang desisyon niya at mag-aasawa daw siya ng maaga. Si Mary ay nakikinig lamang sa amin at hindi siya umiimik. Tinapik niya ang likod ko. Makalipas nga po ang taon, Papa Dudut, ay moving up ceremony na namin at pumunta naman sa amin ang tatay ko at masaya kaming nagsalo-salo. Binalita din na nabuntis na ang ate kong pangalawa at malapit na rin daw manganak. Tila nagpanting ang tenga ng lola ko sa mga narinig niya kaya sabi na lang niya, hayaan mo, ginusto niya yon. Wala na akong pakialam sa kanya. Simula nung pinili niyang mag-asawa. Oo nga inay eh. Congrats ulit anak ha. Ikaw na lang at ang kapatid mong bunsong lalaki ang pag-asa namin. Kaya huwag ka sanang tutulad sa mga ate mo. Ang sabi ni tatay. Opo tay, pipilitin ko pong makapagtapos ng pag-aaral at hindi ako tutulad sa kanila. Kahit maligalig si lola. Papa Dudut, noong mag-senior high school na kami, ang balita ko na lang kay Angel ay sa Maynila na sa Makati siya titira at papasok sina Rexy, Jamie at Ashley naman doon pa rin sa bayan namin. Samantalang si Neri ay huminto na sa pag-aaral at hindi daw papasok ng senior high school dahil sa may kinakasama na itong lalaki. Ako naman nandito pa rin sa bahay ng lola kasama namin ang bunso kong kapatid na lalaki. Chinat ko si Angel sa messenger. Hi Angel, kumusta ka na? Balita ko sa Maynila ka na. Totoo ba? Hello Marie, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na rin? Ang tagal mo nang hindi nagparamdam ah. Oo, mag-move na ako sa Maynila, sa Makati. Baka doon na rin ako pumasok ng senior high. Ah, ganun ba? Ang daya mo naman. Bakit naman sa Maynila pa, ang layo-layo nun? Wala wala akong magagawa. Doon na raw ako eh. Pero teka, paano yon? Paano kayo ni Regine? Di magkakalayo na kayo. Nako, yun ba? Wala na kami noon. May bago na yon, lalaki na. Ah, ganun ba? Sorry ha. Nako, ano ka ba? Wala yon. Sige, balitaan mo na lang ako kapag nasa Maynila ka na ha. Ingat palagi. Miss na kita. Bye. Parang hindi na tayo magkikita no. Bye ka dyan. Sabihin mo na lang see you soon. Miss na rin kita. Ingat ka din palagi ha. Sige, salamat. Walang anuman. Noong mag-senior high school na kami, Papa Dudut, ay may kanya-kanya na kaming mga mundong ginagalawan. Iba't ibang
school pero magkakaibigan pa rin naman kami at nag-uusap kaming anim minsan sa video call at sa messenger. Sobrang hectic nga lang ng sitwasyon noong grade 11. Lalo na sa schedule ng klase ko at isa pa ay medyo malayo kasi yung school ko sa bahay namin. Kaya madalas kaming nagtatalo noong lola ko lalo na kapag umuwi ako sa gabi. Bakit? Ginagabi ka na naman ha, Aber? Syempre mahirap makasakay pa uwi. Punuan ng jeep kaya ganyan. Nako, wag mo kong inaartihan dyan ha. Palagi kang ginagabi. Ano yung palaging wala kang masakyan? O baka naman tutulad ka na rin sa mga ate mo na maagang nagsipag-asawa. Hindi na lang ako nagsasalita, Papa Dudut, kapag ganon si Lola. Alam kong wala din namang mangyayari kahit magpaliwanag pa ako. Alam ko din naman na may phobia na siya sa mga nangyari sa dalawa kong ate. At ayaw niya lang din na matulad ako sa kanila. Pero sana isipin niya rin na iba ako sa kanila. Kasi masakit mang tanggapin sa sarili ko pero hindi ako straight na katulad nila. Isang araw nakita ko na Angel reacted to your story. O yan ang balita, pariyak-riyak ka pa dyan ha. Kumusta ka naman dyan sa Maynila? Nakita ko yung post mo, may bago ka na rin kaibigan ha. Well, that's good. Oo naman, ayos lang naman ako dito. Yun nga, mabuti naman at mabilis ding nakapag-adjust. May mga kaibigan ka na rin naman dyan sa bagong school mo. Nakikita ko din sa post mo at halatang ang saya nyo. Yun ba? Masaya kahit nakakapagod eh. Medyo malayo kasi ang school sa bahay namin. Tapos ang hectic pa ng schedule. Ang ligalig pa ng lola ko. By the way, kumusta ang love life mo? Love life daw. Ayun na nga, wala nga akong jowa ngayon. Pero nag-chat pa rin kami ni Regine. Sinabi niya na break na raw sila ng boyfriend niya. At gusto niyang makipagbalikan sa akin pero sinabi ko na ayaw ko na. Oh well, good for you. Pagkatapos kanyang ipagpalit, ano yon, ganon-ganon lang? Buti hindi ka naging marupok. Oo naman, meron na rin kasi akong bagong nililigawan. Actually, sasagutin na niya ako. Wow, ang bilis naman ha. Sino naman yan? Anong pangalan yan? Eleri ang pangalan niya. ABM din, kaya ko sa school din namin eh. Stay strong na lang sa inyo ha, ingat ka palagi. Oo naman, ikaw din. Kayo pala nung mo ha, kala mo ha, nakita ko yung my day mo. Ang sweet nyo nung girl, kaklase mo yata yun. Huy hindi kaibigan ko lang yun. Kaibigan daw, sus, masyado kang defensive. Talaga naman eh. O siya, sige na nga, miss you. Miss you too. Pagkatapos nga ng pag-uusap naming yon ay medyo kinikilig pa rin ako ng konti. Ganon po pala talaga kapag minahal mo ng sobra yung isang tao kahit na minsan lang kayo magkausap ay may puwang pa rin pala siya sa puso mo. Papadudot noong mag grade 12 na kami ay tama si Angel. Crush ko nga yung mina-my day ko. Actually tropa ko din siya, kaibigan din. 6 din kaming magkakaibigan, kaming dalawa kasi yung naging sobrang close noon at halos palagi kaming magkasama. Grade 11 pa lang ako noong maging crush ko siya. Nung unang-una, inis na inis ako sa kanya pero hindi nagtagal ay nahulog din ang loob ko sa kanya. Minahal ko din siya ng sobra. Yun nga lang kung alam niya lang na higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi pwede, may syota siya ng mga panahon na yon. At hindi niya ako gusto. Kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin at tanggap ko naman po yun, Papa Dudut. Pero kung tatanungin niyo po ako ay si Angel pa rin talaga ang pinaka minahal ko. At hindi siguro yon magbabago. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit sa naging kaibigan ko pa ako nagkagusto? Pero hindi pa huli para sa akin ang lahat. Siguro kaya naging ganito ang pagkatao ko kasi may plano ang Diyos para sa akin. Isa pa ay masyado pa akong bata para sa pag-ibig na yan. Siguro may taong nakalaan talaga para sa akin si Lord, hindi pa man ngayon pero darating din yung tamang panahon at tamang pagkakataon. Dito ko na po puputulin ang kwento kong ito. Sa ngayon po ay gagraduate na kami ng grade 12 at magka-college na. Ang balita ko na lang, si Rexy ay may syota ng lalaki. Actually matagal na sila,
Support lang kami sa kanila ng jowa niya at best friend pa rin kaming tatlo ni na Jamie. At si Jamie naman ay may bago naman yatang nilalandi. At si Angel na minahal ko. At hanggang ngayon ay mahal ko pa rin, ay nasa Maynila pa rin sa Makati. Si Ashley naman ay tumigil na sa pag-aaral dahil nahumaling din umano daw sa babae. Si Neri naman ay may anak na at iniwan silang mag-ina ng kinakasama niya. Kaya naman siya at ang mga magulang niya na lang ang nagtataguyod sa bata at ninang kaming 5. Ganon pa man ay hindi pa rin nagbabago ang samahan namin. Tropa pa rin naman kami at dumadalaw kami minsan sa isa't isa at nagkakakumustahan. Maraming salamat Papa Dudut kung pipiliin niyo po ang storya ko. Nawa po ay nakapagbigay ito ng aral lalo na sa magkakaibigan dyan, na i-treasure nila ang mga kaibigan nila dahil minsan lang makatagpo ng tapat at totoong kaibigan. At sa mga taong minsan ay nagmahal ng kaibigan, sa mga tao namang baliko na kagaya ko, tatagan po ninyo ang loob ninyo. Kaya nyo yan. Sa mga taong pag-asa ng kanilang pamilya, nandyan ang Diyos. Laging nakatingin at palagi tayong ginagabayan. Kaya manalangin na lang po tayo ng taimtim. Kung nakikinig man yung mga kaibigan ko ngayon, alam ko na alam nila na ako ang nagbigay ng liham. Maraming salamat Papa Dudut. Sa mga nakinig at makikinig, pagpalain po kayo ng may kapal. Nagmamahal, Marie. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.